Jump Tales presents Winnie and Pooh Inspiring Love Story, written by Aga and narrated by J.A. Walang sinayang na panahon si Winnie nang magkaroon ng pagkakataon na mag-apply bilang katulong sa mga Alvarez. Opo, kaya ko po talaga yung mga mabibigat na trabaho. Mayabang na wika niya. Kung ganon, halika't ipapakilala kita kay Baste upang makapag-usap kayo. Saad ng isang matandang katulong na kung susumahin ay mayordoma ng mga Alvarez. Matagal ko na po talagang gustong mag-apply bilang maid ng mga Alvarez, kaso hindi po pinapalad. Swerte ka, dahil naghahanap ng bagong maid ang apo ni Mayor. Mahirap talagang makapasok dito. Kasi istrikto si Baste para sa katulong na magbabantay kay Oli. Ako nga pala si Hilda. Nanay Hilda ang tawag nila sa akin dito. Maraming sikreto mga Alvarez, kaya mas mabuti na makausap mo si Baste upang magpirmahan kayo ng kontrata. Pagpapakilala nito habang binabasa ang kanyang resume. Napangisi si Winnie. Ilang taon niyang inasam na magawa na ang mga plano niya. Yon ay ang patayin si Sebastian Alvarez. Agad silang nagpunta sa likod ng mansyon kung nasa ng swimming pool. Labanan mo lang ang tukso, iha. May kahulugang bilin ni Nanay Hilda. Pang-ilang katulong ka na ring dumaan sa mansyong ito dahil palaging nagpapalit si Baste. 3 lamang tayong katulong dito at ikaw ang pinakabata. Kaming matatagal na'y nasanay na, pero yung mga nauna sa'yo, kung hindi na pagdidiskitahan ni Oli, nahuhulog naman ang loob kay Baste. Kaya ayon, hindi nagtatagal at napapaalis din. Pilyo pa naman ang batang yon at marunong mang-akit ng hindi namamalayan. Ngunit tila tumigil ang mundo ni Winnie nang masilayan ang tila isang Diyos at nakarinig ng musika at hindi na nakasagot kay Nanay Hilda. Kapag daw mamatay ang isang tao, nakakarinig daw ito ng musika. Saad niya sa kanyang isipan. Isang payapang musika. Nanay Hilda, sinusundo na ba ako? Ha, sinusundo nino? Takang tanong ni Nanay Hilda. Mamamatay ba kung hindi makakatikim ng living ice cream at hindi nakakapaghiganti? Tanong ni Winnie sa kanyang isipan. Winnie, nandito na tayo. Boses ng matanda. Habang nakatayo siya sa gilid ng napakalaking swimming pool ng mansyon, sigurado siyang may naririnig siyang musika habang may nakikitang tila isang Diyos na naliligo sa swimming pool. Parang instrumental na galing sa isang lumang pelikula. Ganito palang pakiramdam bago mamatay. Nanay Hilda. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Nausukan ba ng katulang utak mo? Anong mamatay? Nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ba? Anong mamamatay? Tanong pa ng matanda. Ang parang Diyos na umaahon mula sa tubig. Tumalsik ang maliliit na patak ng tubig habang umaangat ito mula sa pool. Sinusundo na ako ng Panginoon. Tumama ang sinag ng araw sa basang balat nito. Nakita niya ang bakat na ice cream sa pagitan ng mga hita ng lalaki. Mula sa makapal nitong buhok, sa malapad na balikat, sa dibdib, hanggang sa tiyan nito, tila inukit ng mano-mano ng mga Diyos. Napakurap si Winnie. Nanay Hilda, may kape kayo? At bakit? Tanong na matanda. May 6 na pandesal na nakahain sa harapan ko eh. Ang sarap tignan. Umiling ang matanda. Patuloy pa ring tumutugtog ang musika habang naglalakad papalapit ang lalaki. Hindi yan Panginoon. Si Sebastian Alvarez yan. Nagbilin ako sa iyong huwag matukso, Winnie. Sagot ng matanda. Parang eksena sa teleserye. Bigla itong yumuko at may pinindot si isang maliit na speaker sa tabi ng pool. Tumigil ang musika. Kasabay noon ay nawala rin ang slow motion sa isip ni Winnie. Speaker lang pala. Akala ko tugtugan na sa langit. Tumaas ang isang kilay na lalaki. Anong speaker lang pala? Nanay, sino to? Tanong ni Sebastian. Agad niyang iniwas ang tingin. Ito nga pala ang papatayin niya
Kaya bakit siya lumalandi? Baste, si Winnie pala. Ito yung resume niya. Nag-a-apply bilang maid dito sa mansyon. Siguradong kaya nitong alagaan ng makulit na si Oli. Saad ni Nanay Hilda. Bumalik ang tingin sa kanya ni Sebastian. Sandaling katahimikan ang namutawi sa kanila habang nakatitig ito. Pagkatapos ay ngumisi. Maid ang gusto niyang applyan. Akala ko pagiging nanay ni Oli. Tumatawang wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Baste ha, katulong to, hindi babae mo. Saway ni Nanay Hilda. Tumawa si Baste. Tanggap na siya, magugustuhan niya ni Oli kasi may kalaro na siyang hindi mabilis manakit ang likod. Ha? Sinong Oli, Nay? Kapatid ni Baste na 8 taong gulang. Sagot ni Nanay Hilda, pero nahihimiga ng pagsisinungaling nito. Halika rito, Winnie. Pirma ka dito, iha. May inilatag ito sa mesa na kontrata. Bawal ang bisita kahit pamilya mo. Bawal din gumamit ang cellphone habang oras ng trabaho. At higit sa lahat, bawal manggulo kay Baste. Maninirahan ka dito. Nakadepende sa schedule ni Oli kung kailan ang leave mo sa trabaho. Paliwanag ng matanda, pero nakay Sebastian pa rin ang titig ni Winnie. Excuse me po, mukha ba akong manggugulo? Taas noong tanong ni Winnie. Sabay silang napatingin kay Sebastian na nakasandal sa upuan at nakangising nakatitig sa kanya. Medyo, tumawa ito. Pirman mo na, hindi naman kami nangangain ng tao dito, Winnie. Muntik na niyang malimutan kung bakit siya naroon. Paghihiganti, iyon ang pakay niya. Hindi ang pagtingin sa dimples ng lalaking nasa harapan niya. May tanong ka pa ba? Tanong pa ni Sebastian. Umiling si Winnie. Bubuksan pa lamang sana ni Baste ang bibig para magsalita nang isang matinis na boses ang narinig nila. Daddy! Sigaw ang umalingaw-ngaw sa swimming pool area. Napatalon si Winnie. Mula sa loob ng mansyon ay may isang maliit na batang babae na tila bagyong tumatakbo palabas. Oli, dahan-dahan! Saway ni Sebastian. Pero huli na. Dahil sa sobrang bilis ng takbo nito, nadulas ang bata. Olivia! Hindi umabot si Baste na medyo may kalayuan kay Olivia. Hindi na nag-isip si Winnie. Tumakbo siya at sinalo ang batang. Muntik nang sumubsob sa semento. Pareho silang bumagsak sa damuhan. Marahan dumilat ang batang nasa ibabaw niya. Nako, ayos lang ba kayo? Tanong ni Nanay Hilda. Malalaki ang mga mata ni Olivia. Maputi at eksakto kamukha ni Sebastian. Napakurap si Winnie at si Olivia. Sabay silang nagtitigan. Hello! You saved me? You're my hero just like my mommy. Wika ng bata. Hello rin, sagot ni Winnie. Ako si Oli, short for Olivia Love. Malambing na tura ng bata. Ako naman si Winnie. Oh my God, Daddy! Winnie ang pangalan niya tapos ikaw po ay Po. Ang baho ng names niyo. Asar ni Olivia, kaya lumingon si Winnie kay Sebastian na namulang pisngi dahil sa sinabi ng bata. Po? Sinong Po? Yung si Winnie the Pooh ba? Umiling si Olivia kay Winnie. Ang name po ni Daddy ay Po Sebastian Alvarez. He's Po. Natatawang sabi ng bata. Pinigilan naman ni Winnie ang matawa sa nalaman. Ang pangit ng pangalan niya. Saad niya sa kanyang isipan. Maganda ka po, Miss Winnie. Bigla pa nitong sabi. Namilog ang mga mata niya. Salamat. Mas maganda ka sa mga naging girlfriend ni Daddy. Ani Oli. Olivia Love Alvarez. Sabat ni Baste. Samantalang si Winnie ay natigilan, tsaka lang na-realize ang tawag nito kay Sebastian. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin sa lalaki. Kapatid mo po to, Sir Sebastian? Umubo ang matanda. She's my daughter, Winnie. Halos malaglag ang panga ni Winnie dahil si Bastian sumagot. Wala kasi siyang nahanap na internet tungkol sa anak ng pumatay sa lola niya noon. Hindi ako kapatid ni Daddy. Bumungis-ngis si Oli. Parang may sumabog sa utak ni Winnie. Winnie Reyes, nakapirma ka na sa kontrata. Oras na may labas ito sa publiko, ipapakulong kita.
Sumeryoso si Sebastian, ngunit napalunok si Winnie. Ano naman pong pakialam ko kung may anak kayo? Trabahong pinunta ko dito at hindi chismis. Natigilan si Sebastian sa sagot ni Winnie. Daddy, I like her. Wika ni Ollie. 5 minutes mo pa lang siyang kilala, Ollie. Future mommy ko siya. I can feel it. Destiny po kasi dahil sa names nyo. Kumpiyansang sabi ng bata. Nabitiwan ni Winnie si Ollie. Samantalang si Sebastian ay napapikit na lamang na tila sanay na sa mga kalokohan ng anak nito. Welcome to the Alvarez Mansion, Winnie. Welcome to my mess. Hindi pa nagsisimula ang unang araw niya bilang kasambahay. Mas mahirap pa palang misyon niya kaysa sa inaakala niya. Hindi ka basta-basta makakawala kay Sebastian Alvarez. Nang gabing yun, nakahiga si Winnie sa kanyang maliit, ngunit komportabling kwarto sa mansyon. Nakatitig siya sa kisame. Focus, Winnie Reyes. Bulong niya sa sarili. Pumunta ka rito para maghigante. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya mga mata niya, ang mukha ni Sebastian ang nakikita niya. Ang nakakainis itong ngiti. Ay, bakit kasi mas gwapo siya sa personal? Ganito ba pakiramdam ng walang karanasan na babae? Paano ko siya mapapaibig sa akin? Ang option ko na lang talaga, unti-unti siyang patayin. Mukhang ako yung patatas na may nana kaya baka hindi siya ma-inlove sa akin. Tinakpan niya ang mukha gamit ang unan. Isa pa, sa kabila ng maganda niyang panlabas na anyo, masamang tao siya. Huwag kang magpapabiktima, Winnie. Pinatay niyang lola mo. Kinabukasan, maaga siyang nagising at doon niya sinimulan ang kanyang unang operasyon. Nanay Hilda, 10 dito yung baso ni Sir Sebastian? Tanong ni Winnie. May 4 na baso kasing nasa mesa na halatang ihahatid sa kung saan. Ay, ang tasa na may gintong kutsarita kay Bastian. Sagot na matanda habang abala sa paghuhugas ng mga plato. Si Joanne ang maghahatid sa taas. Nagtimpla na rin siguro siya ng kape natin kaya marami. Araw-araw kasing nagkakape si Baste bago mag-workout. Sumulyap ito sa hawak bago muling ibinaling ang atensyon sa lababo. Pabayaan mo na yan. Mas unahin mo nang asikasuhin ang almusal ni Ollie bago siya magising at pumasok sa school. Habang naghahanda ng almusal ang ibang katulong sa kusina, lihim siyang naglagay ng isang hindi kanais-nais, ngunit hindi naman mapanganib na pangpupo sa baso na nakalaan para kay Sebastian. Napangisi siya. Good luck. Sana hindi ka na makalabas pa ng banyo buong araw. Nagtrabaho na si Winnie matapos maglagay ng gamot sa tasa ni Sebastian. Ilang minuto lumipas, matapos ay may nakita siyang naiwan na tasa. Nanay Hilda, kanino po ito? Tanong ni Winnie na katatapos na maghiwa ng gulay para sa vegetable shake ni Ollie. Gusto mo ba? Sa'yo na lang. Nakakuha na ako ng kape ko. Nahatid na rin kay Baste ang kape niya. Sa'yo na yang natira. Sambit nito. Hindi siya nagdalawang isip. Ininom niya yon. Sarap. Winnie, idala mo tong tray ng pagkain sa kwarto ni Baste. Palagi yung prutas lang sa almusal at 2 boiled egg. Matapos magkape at mag-workout, maaga pa yun sa trabaho. Utos ni Nanay Hilda. Napangisa si Winnie at kahit may kainitan pang kape, ay inubos niya yon bago kinuha ang tray para dalhin sa kwarto ni Sebastian. Makikita ko siyang nagmamakaawa habang nasa banyo kasi walang tigil ang pururot niya. Bumungis-ngis si Winnie. Sir Sebastian, nandito na po yung pagkain niyo. Walang sumagot sa loob ng kwarto, kaya natawa si Winnie. Mukhang nasa banyo na dahil sa ininom niyang kape kanina. O baka sa banyo ng gym nila rito nagbabawas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pintuan ng banyo para makasigurado ng napakunot ang noon niya. Napamura siya sa isip. Naiibs ako. Naloko na. Lumaki ang mga mata niya. Namilipit sa sakit ang tiyan niya. Lalabas ng totoong puso puwit ko. Napatingin siya sa pinto ng banyo ni Sebastian. Napakalayo ng sariling kwarto niya. Napakalawak ng mansyon. Baka hindi umabot at sumabog na talaga. Lalabas na talaga! Mabilis niyang binuksan ang pinto ng banyo.
Dali-dali niyang ibinaba ang salawal na suot. Kasabay noon ay nagtamang paningin nila ni Sebastian. Pareho silang natulala. Samantalang katatapos lamang nitong maligo at aabutin na sanang tuwalyang nakasampay sa gilid. Ah! Ice cream na buhay! Ang laki! Titig na titig si Winnie sa lawit ni Baste. Subalit nakatingin din ito sa kanyang lamang dagat. What are you doing here, Winnie? Pareho silang napasigaw. Agad na tumalikod si Sebastian na nakahubad. Agad ding pumikit si Winnie pero nakababa ng salawal niya. Wala po ako nakita. Pero ako, nakita ko yung oyster mo, Winnie. Anong oyster? Yang Winnie mo! Sisigaw na sana si Winnie nang sumabog ang malakas sa tunog galing sa kanyang puweta. Ano yun? You farted? Baho, Winnie! Walang hiyang naupo sa mamahaling inodoro si Winnie. Pulang-pula siya, lalo na nang lingunin siya ni Sebastian. Umeebs ka? Hindi, naglalaba ako siguro. Sir Sebastian, obs po ba? Napahawak si Sebastian sa noo. Nakapikit ang mga mata ko. Magtapis ka na't lumabas. Inuutusan mo ba ako? Bakit? Gusto niyo pong singhutin yung pupo ko? Pwede naman. Kung sa bagay, Pudi naman ang pangalan niyo. Namula si Sebastian, ngunit agad siyang nagtapis at lumabas ng banyo. Padabog niyang sinarang pinto. Ay, ang dugyot ng babaeng yun. Ang baho pa ng pupo. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas si Winnie na parang kaluluwang hiniwalayan ng katawan. Nakaupo si Sebastian sa gilid ng kama habang umiinom ng tubig. Pagkakita sa kanya ay tinaasan siya nito ng kilay. San ka kumuha ng kakapalan ng mukha para magbawas sa banyo ko? Humaba ang nguso ni Winnie. Sorry po, sumakit po kasi yung tiyan ko, hindi ko na napigilan. Napapikit si Sebastian. Pagkatapos ay bigla itong natawa. Sir Baste, huwag niyo akong tawanan. Magsasalita pa lang sana si Baste nang muling kumirot ang tiyan ni Winnie at napahawak siya sa kanyang puwitan at muling tumakbo sa banyo ni Baste. Ako nakainom. Maling tasang nayabot kay Sebastian. Bulong niya sa kanyang isipan. Mas lalo ito natawa. Rinig na rinig ni Winnie. Oh my Lord, Winnie, nakakatawa ka. Napahawak si Sebastian sa tiyan kakatawa. Samantalang si Winnie ay gusto nang maghukay ng lupa at doon naman nirahan habang buhay. Buong araw na parang kaluluwang gumagala si Winnie sa mansyon. Napansin niyo ni na Olivia na nag-aalala sa kanya. Labas-masok kasi siya sa banyo ni Sebastian. Ayoko na! Umiiyak niyan sabi habang nakaupo sa inodoro. Samantalang sa labas ay halos hindi na makahinga si Sebastian sa kakatawa. Baste, tama na nga yung kakatawa mo. Saway ni Nanay Hilda na nagbigay ng gamot kay Winnie kanina dahil hinahanap siya nito dahil bigla siyang nawala. Hindi ko talaga kaya, Nay. Unang araw pa lang niya dito pero nagkakalat na siya. Muli itong natawa. Mas lalo pa siya natawa nang maaalala ang gulat na mukha ni Winnie habang nakababa sa lawal nito. Daddy? Napalingon siya kay Olivia na nakakunot ang noo. Hindi niyo po inaalagaan si Miss Winnie. Siya ba yung amo ko na dapat alagaan? Hindi po. Pero need po niyang alagaan kasi mukha na po siyang mamamatay. Malungkot na saad ni Olivia na excited sana makipaglaro kay Winnie. Ayoko pong mamatayan ng posible kong soon-to-be mommy. Olivia, hindi mo mami si Winnie. Pero gusto ko siya, Daddy. Niligtas niya ako. Anito. Sakto naman bumukas ang pinto ng banyo. Lumalabas si Winnie na maputlang maputla. Mabagal itong naglakad at pagkatapos ay huminto at muling pumasok sa banyo. Ayoko na, hindi na maubos-ubos. Napahawak na naman si Sebastian sa tiyan kakatawa. Yan ba yung gusto mong mami? Aboy pupo. Ngunit hindi nawala sa isip niya na nagubad talaga ito at nakita niya. Sama mo, Daddy? Puna ni Olivia. Kasalanan niya yan, baka may nakain akong ano. Makalipas ang halos isang oras, ay tuluyan ng bumaba si Winnie at nagpahinga sa kanyang kwarto. Tinutokso siya ni Sebastian buong araw. Winnie Reyes, bumawi ka.
Unang operasyon, failed. Pero hindi pa tapos ang gera. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao habang binubulong sa isip ang inis na nararamdaman. Makakabawi din ako. Ngunit sa kasamang palad, habang iniisip niya ang paghihiganti, biglang sumingit sa isip niya ang eksenang nasa banyo. Ang laki talaga. Namula buong mukha niya. Ay, focus, focus. Paghihiganti ang kailangan ko, hindi ice cream na lalaking yun. Pero kahit anong pilit niyang alisin sa isip niya, paulit-ulit yung bumabalik. Napahawak siya sa ulo. Ay naku, Winnie. Mukhang ikaw ang mauunang mabaliw kaysa makapaghiganti sa Sebastian na yun. Sa unang pagkakataon, matapos siya makapasok sa mansyon ng mga Alvarez, hindi niya alam kung alin ang mas malaking problema. Ang misyon niyang patayin si Sebastian o ang katotohanan, unti-unti na siyang naaaliw sa lalaking dapat niyang kamuhian. Makakabawi rin ako sa iyo, Paste. Hindi kita mapapatawad. Kinabukasan, maagang nagising si Winnie. Hindi pwedeng hindi ako makabawi ngayon. Bulong niya. Napakadilim ng ngiti niya habang nakatitig sa isang tasa ng kape. Nasa kamay niyang pamilyar na pangpupo. Ikaw naman ang hindi makakalabas ng banyo, po Sebastian. Ilang minutong lumipas, natagpuan niya si Sebastian sa gym. Siya nang nagpresintang maghahatid ng kape nito para hindi na siya magkamali pa. Nakahubad baro ito, pinagpapawisan at kasalukuyang nagbubuhat ng weights. Panginoon, agad niyang sinampal ang sariling pisngi. Ay, huwag kang titingin sa ice cream factory. Dahan-dahan siyang lumapit. Bit-bit ang tasa. Ito na ang pagkakataon niya. Sir Sebastian? Tawag niya. Napalingon ng lalaki at doon na naman nagsimula ang problema. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ayan na yung kape ko. Bakit ikaw nagatid at hindi si Aling Joan? Gusto mo ako makita, no? Nakangisi nitong tanong. Napalunok siya. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Mabilis niyang nilingon ang pinakamalapit na halaman at sa harapan mismo ni Sebastian, itinapon niya ang laman ng tasa. Anong ginagawa mo, Winnie? Naapektuhan ba ng diarrhea mo kapon ng utak mo? Wala po. Winnie, bakit mo tinapon ang kape ko? Mainit po kasi. Nakita niya ang pagkunot lalo ng noo ni Sebastian. Malamang mainit kasi kape nga. Maluwag bang tornilyo ng utak mo? Humaba ang uso ni Winnie, kaya natigilan si Sebastian. Pumintig ng napakabilis ang puso niya nang makita ang mapupulang labi nito. Ang mahal ng kape na yan, baliw ka ba? Umiwas siya ng tingin dahil sa naging epekto ni Winnie sa kanya. Pasensya na po, titimplahan na lang po kita ng bago. Tapos itatapon mo ulit kasi mainit. Baliw ka nga yata talaga. Napahawak si Sebastian sa noo. Hindi kita maintindihan. Natatakot na ako sa'yo. Ang weird mo, Winnie. Ako rin po, Sir Sebastian. Hindi ko na naiintindihan ang sarili ko. Ha? Wala po. Huwag niyo na pong pansinin yun. Napabuntong hininga si Sebastian. Pagkatapos, inilapag ang dumbbell. Natigilan siya. Winnie. Po? Kung ayaw mo dito, pwede ka namang umalis. Parang may kumurot sa dibdib niya. Ngunit bago pa siya makasagot, ay muling nagsalita si Sebastian. Pero habang nandito ka, gusto kong gawin mo na maayos ang trabaho mo. Ayoko na nagkakamali. Natahimik siya. Alagaan mo si Olivia. Napatingin siya dito. Ngayon lang niya napansin ang pagod sa mga mata nito. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi mo kailangang magpapansin sa akin dahil si Oli ang gusto kong paglingkuran mo. Ha? Hindi naman po ako nagpapapansin sa inyo So, wala kang gusto sa akin? Wala po. Pulang-pula si Benny. Kung wala, bakit titig na titig ka sa ice cream ko kahit natatakpan ng short? Halos malaglag ang panga ni Winnie sa tanong ni Sebastian. Hindi siya nakasagot. Hindi ko gustong mahulog ka sa akin, Winnie. Kaya mas mabuti kung si Olivia na lang paglilingkuran mo. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ka niya kahit na hindi ka pa tumatagal dito. Napangiti siya ng bahagya. Ako rin po. Gusto ko si Oli. Masaya siya kapag kasama ka. Natahimik silang dalawa. Napakurap si Winnie. Hindi lang maunawaan ni Sebastian kung bakit hindi mawala sa isipan niya si Winnie at ang nakita niya sa banyo niya.
Kapag kasama ka, hindi niya ganong hinahanap yung mami niya. Sa 2 araw na pamamalagi mo pa lang dito, tila nakuha mo ng loob ng anak ko. Kung hayaang masaktan si Olivia. Napalunok siya. Pangako po. Mahina niyang sabi. Tumango si Sebastian. Good. Pagkatapos ay tumalikod na ito at bumalik na sa pag-workout. Samantalang si Vinny ay nananatiling nakatayo doon. Mahigpit ang hawak sa walang lamang tasa. Hindi niya maintindihan. Bakit habang tumatagal, mas nahihirapan siyang kamuhian ang lalaking dapat niyang pinakakagalitan. Lumipas ang 1 buong linggo. Sa loob ng 7 araw, wala nang nagawang maayos na plano si Vinny para sa paghihiganti. Sa halip, mas marami pa siyang nalaman tungkol sa mga Alvarez. Nalaman niyang hindi spoil si Sebastian. Ito ang humahawak sa businesses ng mga Alvarez. Hindi ako pwedeng maging kampante. Marami siyang lihim. Mamamatay tao siya. Kung tinulungan niya lang ang lola ko at hindi tinakbuhan, may pamilya pa sana ako. Ngayon ay nasa opisina siya nito, naglilinis. Napakunutan noon ni Winnie sa mga larawang nakikita. Karamihan sa mga larawan ay si Olivia. Grabe, mukhang pwede kong gamitin si Olivia laban sa kanya. Bulong niya. Mukhang mahal na mahal ni Baste ang anak. Nagpatuloy siya sa pagpupunas hanggang sa mapahinto. May isang picture frame na nakatago sa likod ng bookshelf. Parang sadyang itinago. Dahan-dahan niya yung kinuha at doon niya nakita ang isang napakagandang babae. Siya sigurong nanay ni Ollie, kamukha eh. Bigla namang bumukas ang pinto. Mommy Winnie, bakit wala kayo sa room ko? Akala ko po umalis na kayo. May lungkot na tanong ni Ollie na nasasanay ng tawagin siyang mami at napakaklingi sa kanya sa nakalipas 1 linggo. Napatalon siya. Ollie, naglilinis ako, nakakagulat ka naman. Nakatayo sa may pinto ang bata. Mommy Winnie, dapat nakikipaglaro kayo sa akin. Sigaw nito. Ollie, sinabi ko nang huwag mo kong tawaging mami, nakakaya sa ibang mga katulong na baka ano pa yung isipin. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanya at hindi pinansin ang sinabi niya. Hinahanap po kita. Anito, napangiti si Winnie. Ako? Bakit naman? Tapos mo na ba mga assignments mo? Di ba bili ni daddy mo na tsaka lang tayo maglalaro kapag natapos mo na yung mga yon? May ginawa po akong drawing. Last assignment ko na. Anito. Masayang ipinakita ni Olivia ang hawak nitong papel bago nito napansin ang litrato. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng bata nang makita ito. Siya po yung real mommy ko. Saad ng bata. Agad na napatingin si Winnie kay Ollie. May lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na hindi dapat dinadala ng isang 7 taong gulang. Daddy keeps her picture here. Marahang hinaplos ni Olivia ang frame. Sabi ni Daddy, pinakamaganda raw siya sa buong mundo. Lumambot ang puso ni Winnie. Miss mo na siya? Mahinahon niyang tanong. Tumango si Olivia. Sobra po. Natahimik silang dalawa. Makalipas ang ilang segundo, ay muling nagsalita ang bata. Namatay po si Mami nung pinanganak niya ako. Hindi ko po siya nakilala. But just like you, hero ko rin siya. Parang may kumurot sa dibdib ni Winnie. Noong ipinanganak ka? Tumango si Olivia. Daddy and Mommy was very young daw nung naging baby nila ako. Tapos, hindi nakayanan ni Mommy, kaya namatay siya. Unti-unting naupo si Olivia sa sofa. Sabi ni Daddy, mahal na mahal niya si Mommy. Napaupo rin si Winnie sa tabi nito. Wala ka bang ibang natatanong tungkol sa kanya? May munting ngiting sumilay sa labi ng bata. Marami po. Tumingin ito sa litrato. Tapos, sinasagot naman ako ni Daddy. Dagdag pa ni Olivia. Napabuntong hininga ang bata. Minsan nga lang, umiiyak siya kapag si Mommy ang pinag-uusapan. Natigilan si Winnie. Hindi niya ma-imagine si Sebastian na umiiyak. Palagi kasi itong mayabang. Palaging nakangisi. Palaging nang-aasar. Natahimik silang dalawa sa loob ng opisina.
Mahigpit pa ring yakap ni Olivia ang picture frame ng ina. Samantalang si Winnie ay tila may kung anong bumabaras sa lalamunan. Hindi niya alam kung bakit. Mommy Winnie? Ani Ollie. Napahawak si Winnie sa noo. Ollie, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mo kong tawaging mommy? Balak niyang sungitan ng bata dahil nakokonsensya si Winnie. Napanguso ang bata. Bakit po? Dahil hindi naman ako yung mommy mo. For sure, ayaw din ng daddy mo na may tinatawag kang ibang mommy. Saglit na yumuko si Olivia. Akala ni Winnie ay malulungkot ito. Ngunit nang muli itong tumingala, nakangiti pa rin ito. Oo nga po. Pero what if magustuhan ka ng daddy ko? Gusto mo po bang tulungan kita? Ani Ollie. Nabilaukan si Winnie sa sariling laway. Ano? Hindi pa po kita mami pero gusto ko po. Malambing na sagot ito. Natawa siya nang wala sa oras. Ay, ang kulit mo talaga. Mana kay daddy. Agad na sagot ni Olivia. Napailing na lamang si Winnie. Pagkatapos ay marahan niyang inayos ang buhok ng bata. Alam mo, hindi mo naman kailangang pilitin ng daddy mo na maghanap ng mommy. Natahimik si Olivia bago nagsalita. Bakit po? Dahil baka hindi pa siya handa. Napayuko ang bata. Minsan nga po iniisip ko na ayaw niya lang talaga. Napakunot ang noo ni Winnie. Iniisip ang anong ayaw ng daddy mo. Tumingin si Olivia sa larawan ng ina nito. Baka kapag nagkaroon ako ng bagong mami. Huminto ito bago ngumiti sa kanya. Makalimutan ni daddy si mami. Parang may kumurot sa puso ni Winnie. Napakabata pa nito para mag-isip ng ganoong bagay. Ngunit malinaw na matagal na nitong dinadala ang tanong na yon. Bakit gusto mong makalimutan ni daddy mong mami mo? Para po maging masaya siya ulit. Baka po kasi ako ang dahilan kung bakit nawala yung babaeng mahal niya. Sagot ni Ollie. Mahigpit nitong niyakap ang frame. Sana may dumating na mamahalin ng daddy ko pati ako. Napalunok si Winnie at lalo siyang natahimik nang muling magsalita ang bata. Gusto ko po talaga na magkaroon ng mommy. Naluluhan ang mga mata nito. Hindi ko po alam kung selfish po ba ako. Tuluyan ang lumambot ang puso ni Winnie. Dahan-dahan siya lumapit at naupo sa tabi ng bata. Hindi ka selfish. Gusto mo lang magkaroon ng mami na mamahalin ka at ang daddy mo. Sobrang normal lang na gusto mong maranasan yung magkaroon ng ina sa edad mo. Ako din. Namatayan ako ng lola nung nasa 20 anyos ako. Alam ko mahirap sa parte mo na di gaya ko ay hindi mo nakasama ang mami mo. Tahimik na nakinig si Olivia. Minsan kasi po, mahina nitong sabi. Kapag may school events, may mga nanay na nag-aayos ng buhok ng classmates ko. Hindi marunong magtirinta si daddy eh. Natawa si Winnie. Talaga? Tumango ng buong kumpiyansa si Olivia. Parang tinitirintas na kinakalaykay ng manok po. Tuluyan ang natawa si Winnie at natawa rin si Olivia. Ngunit, unti-unti ring nawala ang ngiti sa labi ni Winnie. Dahil habang nakatingin siya sa bata, may naaalala siya ang dahilan kung bakit siya naroon. Ay, okay. Pwede mo akong tawaging mommy. Nagningning ang mga mata ni Olivia. Talaga po? Tumango si Winnie. Gagawin ko mga bagay na tiyak gagawin sana ng mami mo sa'yo kung nabubuhay pa siya. Ngumiti si Olivia at niyakap siya. Thank you, Mommy Winnie! Malambing na tura nito. Napakagat sa ibabang labi si Winnie. Si Olivia ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Sebastian. Madali niyang magagamit ang tiwala ng bata. Madali niyang mapapalapit ang loob ni Olivia. At kapag nangyari yun, mas masasaktan si Sebastian. Iyon ang pinakamadaling paraan. Doon ka na lang muna sa kwarto mo at tatapusin ko yung paglilinis. Tumawa ang bata. Okay po, Mommy. Kailangan niyang sakta ng isang inosenteng batang wala namang kasalanan at hindi niya alam kung kaya pa ba niyang gawin yon. Lingid sa kalaman ni Winnie at Olivia na narinig sila ni Sebastian na biglang naawa sa anak.
Lumipas ang ilang linggo at sa loob ng ilang linggong yon, napalapit nga siya ng sobra kay Olivia. Pero wala ni isang plano ni Winnie ang nagtagumpay. Unang plano niya ay lagyan ng sobrang daming sili ang pagkain ni Sebastian. "Sinong nagluto nito?" "Ako po," sagot ni Winnie. "Ang sarap ah, marunong ka pala talaga magluto ng adobong sobrang anghang." Parang gumuho ang mundo ni Winnie nang magustuhan ng maanghang na adobo. Ano po?" "Mas maanghang pa sana. Dagdagan mo pa ang anghang sa susunod, Winnie ah." Wala po ba kayong almoranas?" Nakita niyang umasim ang mukha ni Sebastian. "Kahit kailan talaga ay napakabalahura mo, Winnie. Nakita mong kumakain ako." Tinaasan lamang siya ng kilay ni Winnie. Kinabukasan ay inutusan pa siya nitong magluto ulit. 3 gabi siyang hindi nakamove on. "Hindi pa ako tapos, Sebastian." Halos sumuntok siya sa hangin dahil sa inis. Ikalawang plano, sobrahan ng asin sa ulam nito para magkasakit sa bato. Mommy Winnie, thank you po sa food. Upo po kayo here. Sabihan mo po kaming kumain ni Daddy. Malambing na sabi ni Oli. Tinignan naman siya ni Nanay Hilda na makahulugan. Nakangisi rin si Sebastian. "Mami Winnie, nadadalas yata ang pagtawag mo sa kanya ng mami. Oli, akala ko naglalaro lang kayo." Ani Sebastian. Ilang linggo na niyang nilugmok ang sarili sa trabaho, kaya hindi niya madalas maasar si Winnie na halatang nagugustuhan na siya. Bakit? Masama po ba yun? Bakit po ba nangingialam kayo, Daddy? Siguro may girlfriend ka po ulit na bago. Nakataas ang kilay na tanong ni Oli. Natawa si Sebastian. "Wala akong girlfriend, anak." Siguraduhin mo lang po, Daddy. Kasi kung meron na, ayoko sa kanya. Nakataas ang kilay na sad ni Oli. "At sinong gusto mo? Ang mami Winnie mo na balahura?" "Hoy, hindi ko naman ginusto na magpupo sa inodoro mo, Sir Sebastian." Nag-aaway na naman sila. "Ay, tama na yan. Nasa hapagkainan kayo." Saway ni Nanay Hilda. Matapos ang araw na yon, ay muli na naman niyang pinunteriya ang pagkain nito. Dinamihan niyang asin para magkasakit ito sa bato. "Naalala ko tuloy ang luto ng lolo ko." Muntik nang ihampas ni Winnie ang kutsara sa mesa sa naging reaksyon ni Sebastian. "Bakit po kayo natutuwa? Hindi po ba maalat?" "Hindi ba dapat ako matuwa? Mukhang sinasarapan mong luto mo para humingi ng tawad sa akin. Dahil halos ibulsa mo ng inodoro ko dahil sa sama ng tiyan mo noong mga nakaraang linggo." "Baste, tama na yung pangaasar mo." Saway ni Nanay Hilda. Sa ikatlo niyang plano, pinahira niya ng oil ang handle ng gym equipment nito, pero kinabukasan, pagpunta niya sa gym ay naabutan niyang nagtatawanan sina Sebastian at Olivia. "Ano nangyari?" tanong niya. "Tignan mo, Winnie." Ipinakita ni Sebastian ang screen ng cellphone. "Thank you for cleaning the equipment. Sira na pala. Nilagay mo sa nakikita kong pwesto kaya napansin kong may mali. Nag-order ako online ng bago." Parang gusto nang umiyak ni Winnie. "Palpak na naman ako." Habang tumatagal, mas lalo siyang nalilito. Dahil iba si Sebastian sa taong binuo niya sa isip niya sa loob ng maraming taon. Sa tuwing umiiyak si Olivia dahil sa nakakatakot na pinapanood, si Sebastian ang unang tumatakbo sa kwarto ng anak. Maging si Nanay Hilda ay parang tunay nitong ina kung tratuhin. Isang gabi, habang nagdidilig siya ng halaman, tahimik niyang pinagmasdan si Sebastian na karga si Olivia na inaantok na sa balikat ito. Daddy, Antok na bulong ng bata. I love you. Ani Olivia. "I love you too, baby." Then marry Mommy Winnie. Saad ni Olivia, dahilan kung bakit natigilan si Winnie. Baka po magustuhan mo rin siya at magkaroon na tayo ng complete family. I don't like her, Ollie. Doon humigpit ang hawak ni Winnie sa hose. Pero diba ang love is natututunan naman po? Tanong ng bata. "No, baby. Ang pagmamahal ay nararamdaman. Ang totoo mo lang na mami ang mahal ko." Pero wala na po siya. Matagal na po siyang wala, Daddy. Malungkot na wika ni Ollie. "Kahit wala siya rito, ang puso ni Daddy, pag-aari pa rin ang tunay mong mami, Ollie." Hindi ka po ba nagkagandahan kay Mommy Winnie? Tanong ni Ollie. Umiwas ang tingin sa Winnie
Nang lumingon si Sebastian sa pwesto niya, nahiya siya bigla dahil naririnig niyang pinag-uusapan ng mag-ama. Yes, she's pretty but... No buts, Daddy. Pwede mo naman pong subukan na buksan ulit ang heart mo para sa iba. Alam mo po, napakabait ni Mama Winnie. Hindi siya napapagod na makipaglaro sa akin always. Pati pagtulong sa mga assignments ko, ginagawa niya rin kahit pagod siya sa mga gawain sa mansyon. Malambing na pakiusapan ng bata. For sure, nahuhulog na rin si Mami Winnie sa'yo, Daddy. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Winnie. Umiling siya. Hindi siya dapat maapektuhan. Ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Paghihiganti, hindi pag-ibig. Imposible. Hindi ako nahuhulog sa Sebastian na yon. Bulong niya sa sarili. Dahil sa alaala niya, si Sebastian ay isang halimaw, pero ang lalaking nakikita niya araw-araw, hindi naman mukhang halimaw. Titig na titig siya sa kisame ng kwarto matapos ang narinig niyang pag-uusap ng mag-ama. Mahilig ka pala sa maanghang ha? Pues, patitikman kong ice cream mo. Natigilan si Winnie nang bumukas ang pinto ng kwarto. Mami Winnie, pwede po ba ako matulog sa tabi niyo? Tanong ni Oli na inaantok pa. Napangiti naman siya at lumapit sa bata para buhatin. Agad itong yumakap sa kanya at nang makatulog ay tinitigan niya. Pasensya ka na, Olivia. Hindi ko maaaring palampasin ang ginawang masama ng daddy mo. Hindi ko siya mapapatawad. Pinatay niyang lola ko. Ngumiti pa rin siya at hinalikan ng noo ng bata. Susubukan kong iparamdam sa iyong pagmamahal ng isang ina hanggang sa matapos ang mission ko. Nakatulog silang dalawa. Ilang oras pa lumipas ay humahangos si Sebastian na hinahanap si Oli. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Winnie. Napahawak agad si Sebastian sa dibdib niya. Olivia, mahina niyang tawag. Kanina pa niyang hinahanap ang anak matapos magising sa kalagitnaan ng gabi at makitang walang laman ang kama nito. Halos mabaliw siya sa kaba. Nilibot niya ang buong mansyon. Tinignan ang playroom, library, maging ang hardin. Napatigil siya sa pintuan. Nakahinga siya ng maluwag. Nandoon si Olivia. Nandito ka pala. Nakangiting bulong niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakita niyang payapang-payapa ang mukha ng anak niya habang natutulog. Unti-unti siya lumapit sa kama. Doon niya mas malinaw na nakita ang mukha ni Winnie. Sana alam mo kung gaano mo napapasaya ang anak ko, Winnie. Bahagyang gumalaw si Olivia sa pagtulog at mas sumiksik pa ito sa dibdib ni Winnie. Natahimik si Sebastian habang nakatayo sa tabi ng kama. Parang natagpuan ni Olivia ang bagay na matagal na nitong hinahanap. Isang yakap ng ina. Dapat makita mo siya ngayon, Sofia, kung gaano kasaya ang anak natin kay Winnie. Itong unang beses na may nagustuhan siyang babae para sa akin dahil lang niligtas siya nito. Nakatitig pa rin siya kay Olivia. Nakita mo rin sana kung gaano siya kalaki na. Napangiti siya ng may lungkot. 7 taong gulang ng anak natin. Parang kailan lang nung una ko siyang buhatin sa ospital. Natawa siya ng mapait. Tapos, nanginginig pa ako nun. Naalala mo ba? Palagi mong sinasabi na magiging mabait siyang bata. Napailing siya. Mali ka. Bahagya siyang natawa. Napakatigas ng ulo niya. Gusto niya lahat ang nanaisin niya ay makukuha niya at mana sa'yo. Muling natahimik ang silid. Pagkatapos, dahan-dahang bumaling ang tingin niya kay Winnie. Nakabusangot pa rin ito kahit natutulog. Kahit nakatulog, akala mo galit na galit sa mundo. Para bang may inaaway pa rin sa panaginip. Napangiti si Sebastian. Mukhang nakahanap siya ng katapat. Napailing siya. Ewan ko pa rito sa babaeng ito. Sa dami ng tao sa mundo. Napatingin siya kay Winnie. Siya pa talaga nagustuhan ng anak natin. Ang balahura. Kulang na lang panay pupo ang nasa loob ng katawan. Natawa siya nang maalala ang unang pagkikita nila. Ang mga sagutan. Ang pambabastos nito. Ang pagiging walang preno at higit sa lahat. Ang walang kamatayang usapan nila tungkol sa inodoro. Alam mo ba, Sofia,
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na may taong kayang banggitin ng almoranas habang kumakain ako. Napailing siya. Tapos, seryoso pa mukha. Sophia, swear. Hindi ko alam kung bakit natatawa ako kapag naalala ko siya. Mas lumawak ang ngiti niya. Sinubukan yata akong patayin sa sobrang sili. Hindi na normal ang lasa pero masarap naman kasi paborito ko yun. Huminto siya. At may niluto pa siyang sobrang alat. Isa pang buntong hininga. At kung ano-ano pang kabaliwan ang pinapansin kong ginagawa niya. Napatingin siya kay Winnie na mahimbing pa ring natutulog. Tingin ko minsan may masama siyang balak sa akin eh. Pero ang problema, napailing siya. Hindi ko magawang mainis. Doon siya tuluyang natahimik. Dahil totoo yun. Hindi niya maintindihan. Dapat naiirita siya. Dapat galit siya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas hinahanap-hanap niya ang presensya ng babae. Sofia, natatakot ako. Napangiti siya na mapait. Alam kong napaka-imposible nito. Tumingin siya sa kisame. Akala ko tapos na ako. Tapos na akong magmahal. Tapos na akong tumingin sa ibang babae. Tapos na akong umasa. Humugot siya ng malalim na hininga. Ikaw pa rin ang mahal ko. Parang kailangan niyang ipaalala sa sarili. Parang kailangan niyang kumbinsihin ang sariling hindi nagbabago ang nararamdaman niya. Ngunit nang muli niyang tignan si Winnie, muling kumabog ang dibdib niya. Pero bakit ganito? Bakit kapag nakikita ko siyang tumatawa, gumagaan ang pakiramdam ko? Bakit kapag inaaway niya ako, hindi ko mapigilang umiti? Bakit kapag kasama niya si Olivia, pakiramdam ko, kumpletong anak natin? Natahimik siya. Napatingin siya sa kamay ni Olivia na nakakapit sa damit ni Winnie. Napangiti si Sebastian. Handa na siya. Handa ng anak natin na mahalin ng ibang tao at mukhang nakapili na siya. Napailing siya habang nakangiti. Napakakulit talaga. Gusto niyang pakasalan ko si Winnie. Pagkatapos ay muli niyang tinitigan si Winnie. May kakaiba lamang na init na unti-unting sumisipol sa dibdib niya. Isang bagay na akala niya ay matagal nang namatay kasama ng kanyang fiancé. Kung nasan ka man, sana hindi ka magalit. Dahil mukhang may isang babaeng unti-unting kumugulo sa buhay ko. Tumingin siyang muli kay Winnie at halos matawa nang makitang nakabusamot pa rin ito kahit tulog. At baliw siya. Napailing siya. Natutuwa ako kapag naalala ko yung kapaliwan niya. Natigilan si Baste nang magsalita si Winnie. Sir Baste, ang laki ng ice cream mo. Mangingilo kaya ang ngipin ko kapag kinagat ko siya. Natawa si Sebastian dahil nagsasalita si Winnie habang tulog. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na lamang si Olivia ang dahilan kung bakit gusto niyang umuwi ng maaga sa mansyon. Di kagatin mo. Dahan-dahan niyang hinalikan ng noo ni Olivia. Matapos ay si Winnie naman. Kinabukasan ay napakadilim ng ngiti ni Winnie habang nakayuko sa laundry area. Ngayon, tignan natin kung hindi ka mamilipit, Sebastian Alvarez. Bulong niya habang maingat na pinapahid ang dinurog na sili sa isang brief na nakasampay. 3 linggo na siyang palpak. Una ang adobo, ikalawang sinigang, ikatlo ang gym equipment. Ngayon, siguradong hindi na siya magkakamali. Good luck sa ice cream mong malaki. Nakangising sabi niya bago mabilis na umalis. Ngunit nakita pala ni Sebastian ang ginawa niya sa brief. Ha? Gusto niya lagyan ng sili ang brief ko? Kinahapunan ay isang nakabibingin sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Aray! Sigaw ng kung sino. Napabitaw si Winnie sa hawak niyang kutsilyo. Ano yon? Gulat na tanong ni Nanay Hilda. Maya-maya'y nagsitakbuhan ang mga katulong. Sa Herminio! Sigaw ni Nanay Hilda. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Ha? Tumakbo siya papunta sa garahe at halos mabunggo si Sebastian na nakakunot ang noo. Anong nangyayari? Hindi ko rin po alam. Pagdating nila doon,
ay naabutan nilang paikot-ikot si Mang Herminio habang nakabukaka at paypay ng paypay sa sarili. Tubig! Yellow electric pan! Kahit ano! Sigaw nito. Mang Herminio! Ani Aling Joan. Ayos ka lang ba, Mang Herminio? Ako'y sinusunog ng buhay, sir! Sigaw nito. Bakit? Hindi ko rin po alam, Sir Baste. Para pong pinipritong hotdog ang kargada ko. Anito. Parang may impyerno sa salawal ko. Halos mabilaukan si Winnie. Hindi maaaring pumalpak na naman ako. Anya sa kanyang isipan. Dahan-dahan siya napaatras. Nanlamig ang buong katawan niya. Anong salawal? Tanong ni Nanay Hilda. Yung brief ko! Sigaw ni Manong Herminio. Tuluyan ng nanghina ang tuhod ni Winnie. Tanggalin mo na. Yung nakasampay kahapon na brief ba ang sinot mo? Opo, sir! Sagot ni Mang Herminio. Napapikit si Winnie. Mang Herminio, nanginginig niyan sabi. Kayo po yung may-ari nun? Ng brief? Oo naman! Sigaw nito. Hindi po kay Sir Sebastian? Nako, hindi! Mas malaki ang bewang ko sa kanya at hindi naman niya nagsasampay ng brief. Sagot nito. Napatakip ng bibig si Winnie. Samantalang si Sebastian ay unti-unting tumitig sa kanya. Winnie. Po? Bakit parang namumutla ka? Mainit lang po. Nasa air-condition garahe tayo. Napakainit po ng pagmamahal ng Panginoon. Napakunot lalo ang noon ni Sebastian. Samantala, si Mang Herminio ay patuloy na nagwawala. Parang may dragon na humihinga sa pagitan ng mga hita ko. Yelo, bigyan niyo ako ng yelo. Sigaw ni Nanay Hilda. Hindi po kaya allergy? Tanong ni Aling Joan. Hindi allergy to, ito'y sumpa. Ani Mang Herminio. Napahagikik si Olivia na kararating lang. Tati Herminio, bakit po kayo parang penguin maglakad? Natuli po ba kayo? Bumubungis-ngis na tanong ng bata. Halos mapaupo si Winnie sa kakapigil ng kaba, lalo nang yakapin siya ni Oli. Mommy, he's funny. Anito. Shh, huwag ka mang asar, Oli. Saway ni Winnie. Biglang lumapit si Nanay Hilda kay Mang Herminio at sininghot ang brief na hawak nito sa plastic bag nang matanggal ito ni Manong Herminio na nakatapis na lang ng tuwalyang basa. Oh my God! That's dirty, Nanay Hilda! Bakit mo po inaamoy ang brief na gamit na? Gagawin mo rin ba yun kay Daddy, Mami Winnie? Natatawang tanong ni Oli. Amoy sile! Ani matanda at hindi pinansin si Oli. Natahimik ang lahat. Sile? Ulit ni Sebastian. Dahan-dahang napalingon ang lahat kay Winnie. Bakit po ako yung tinitignan niyo? Inosenteng tanong niya. Come to my office, Winnie. Let's talk. Kinabahan si Winnie sa seryosong boses si Baste, habang si Mang Herminio ay nakabukaka pa ring nakatayo sa harap ng electric fan. Kung sino man ang gumawa nito, Mariing sabi nito. Sana hindi masarap ang ulam niya mamayang gabi. Napangiwi si Winnie. Nahuli na yata siya. Hindi na siya nakatanggi. Tahimik siyang sumunod kay Sebastian, habang ang mga kasambahay naman ay abala pa rin kay Mang Herminio. Ano po bang pag-uusapan natin, sir? Kailangan po tayo ni Mang Herminio sa garahe. Muntik nang matawa si Winnie, pero agad ding nawala ang ngiti niya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Sebastian. Pagkapasok nila ay sinara nito ang pinto at lalo siyang kinabahan. Tahimik na umupo si Sebastian. Umupo ka, Winnie. Hindi niya gusto ang tono nito. Dahan-dahan siyang umupo. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Hindi po. Napapikit si Sebastian. Winnie, Po. nakita kita sa laundry area na hawak ang brief ni Mang Herminio. Parang huminto ang mundo. Ano? Bakit mo ginawa yon? Napatakip si Winnie na mukha. Panginoon, kunin niyo na ako. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Sebastian. Bakit mo ginawa yon? Hindi agad siya nakasagot. Winnie, Galit po kasi ako sa inyo. dahil Dahil nakakairita kayo. Akala ko po brief niyo yon. dahil lang doon? Opo. Sinungaling. Hindi ko gusto na ganun ka rito dahil pabor sa'yo si Oli.
Kaya paglalaruan mo mga tao rito sa bahay? Natigilan siya. Hindi po, sir. Sa tingin mo, magugustuhan kong babaeng gaya mo? Ang layo mo kay Sofia. Hindi siya masamang babae na gagawin niya sa kapwa niya. Unang beses yata niyang marinig na ganoon kaseryoso ang boses si Sebastian. Hindi ito nangaasar, hindi rin nakangisi. May dahilan ka, alam ko. Anong dahilan mo bakit mo yung ginawa? Umiwas siya ng tingin. Wala po, Sir Baste. Meron. Wala nga po. Winnie, Ano po? brief ko bang nais mo lagyan ng sili? Ganun ba yun? Ganun ka na ba kadesperada na mabaling ang attention ko sa'yo? Nalaki ang mga mata ni Winnie. Nilagyan mo ng sili ang underwear na akala mo akin. Hindi po. Napahilot sa Sebastian sa sentido. Parang gusto nitong matawa, pero pinipigilan at iyon mismo ang ikinainis nito. Dahil ilang linggo na niyang napapansin. Hindi na normal. Kapag nakikita niya si Winnie, naiiba ang mood niya. Kapag nag-aaway sila, gumaga ng araw niya. Kapag naaalala niyang muntik nitong wasakan ng inodoro niya, napapangiti siya at iyon ang problema. Malaking problema. Hindi yun normal. Natatakot siyang magmahal ulit. Winnie, Po, I think it's time for you to leave. natigilan siya. Parang hindi niya agad naintindihan. Ano po? Tinatanggal na kita sa trabaho. Biglang nanikip ang dibdib ni Winnie. Dahil sa brief na pinahiran ko ng sili, paalisin mo ko? Hindi. Kung dahil kay Mang Herminio kaya mo ko tatanggalin, bibili na lang po ako ng 5 brief. Hindi yun ang dahilan, Winnie. Tumayo si Sebastian. At hindi rin dahil sa mga prank mo. Kung ganun, bakit? Akala mo ba talaga may gusto ako sa'yo? Natahimik ito sandali. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Dahil nagiging problema ka na rito. Natigilan si Winnie. Ano po? Hindi kita matiis. Napatulala siya. Maging si Sebastian ay parang nabigla sa sariling sinabi. Kahit anong gawin mo, kahit gaano ka kapilya, kahit ilang beses mo akong inisin, hindi ako nagagalit. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Winnie. Kapag naiisip ko yung ginawa mo sa inodoro ko, Namula agad siya. Sir Sebastian, napapangiti ako kahit ang ginawa mo disaster ang banyo ko. Para ako nagayuman ng amoy ng pupo mo. tumigil na po kayo. At yun ang problema. Natahimik ang buong opisina. Mahabang katahimikan. Hindi dapat. Mahina ang boses si Sebastian. Hindi dapat dahil may minahal na ako noon. Napayuko siya. At kahit wala na siya, pakiramdam ko niloloko ko pa rin siya. Tumitig ito sa bintana. Matagal kong pinilit na hindi na magmahal ulit. Pero simula nang dumating ka rito, nagulo lahat. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Winnie. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi galit ang nasa mata ni Sebastian. Takot na muling magpatuloy. Takot na kalimutan ng babaeng minsang minahal. At bago pa lumala tong nararamdaman ko to, Mahinang sabi nito. mas mabuti pang umalis ka na. Napalunok si Winnie. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa mansyon, parang ayaw niyang umalis at iyon ang mas nakakatakot. Dahil nakalimutan na yata niya kung bakit siya naroon. Tinatanggal niyo na po ba talaga ako sa trabaho? Yes. Hindi alam ni na Sebastian at Winnie na may isang pares ng maliliit na paa ang nakatayo sa labas ng opisina. Nakikinig at habang tumatagal, mas lalo lamang lumalaki ang luha sa mga mata ni Olivia. Mas mabuti nang umalis ka, Winnie. Bago pa masanay sa iyo ang ko. Bago pa masanay ang puso ko sa iyo. Kung ganon, hayaan niyo po muna ako makapagpaalam kay Olivia. Iyon ang huling narinig ni Olivia mula sa ama. Agad siyang napaatras. Hindi pwedeng mawala si Mami Winnie. Bulong niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto niya. Pagkatapos ay sinarang pinto at umiyak. Kinagabihan at tahimik ang hapagkainan. Halos walang nagsasalita. Si Winnie ay hindi makatingin kay Sebastian. Si Sebastian naman ay nakatuon lamang sa pagkain.
samantalang si Nanay Hilda ay halatang may napapansin. Nasaan si Olivia? Tanong nito. Wala po sa kwarto niya? Tanong ni Winnie. Wala, sagot ng matanda. Napakunutan noon ni Sebastian. Kanina ko pa siyang hindi nakikita. Napatingin lahat kay Sebastian. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lahat ay napalingon at doon nila nakita si Olivia. May maliit na backpack. May stuffed toy sa isang kamay at nakasimangot. Oli, saan ka pupunta? Gulat na tawag ni Winnie. Dire-diretso itong naglakad. Huminto sa harap ni Sebastian. Daddy, Anito. Ibaba mo ng bag mo. Bukas pang pasok mo. Gabi pa lang, huwag mo sabihin na nahahawakan na sa saltik ng Mami Winnie mo. Ang pangit ang ugali mo. Nananahimik na nga ako dito, inaasar mo pa ako, Sir Baste. Umiwas ang tingin si Sebastian dahil ayaw niyang manlambot kay Winnie. narinig ko po. Nakakunot ang noong sabi ng bata. Nanlamig agad ang mukha ni Sebastian. Anong narinig mo? Napapaalisin mo si Mami Winnie. Mataray na sabi nito. Napatingin si Winnie kay Sebastian at napapikit naman ito. Oli, Mahinang sabi ni Baste. No po, Daddy. Matigas na sabi ng bata. Nagulat silang lahat. Dahil ngayon lang nila nakita si Olivia na ganoong kaseryoso. Hindi po ako papayag. Oli, listen to me. No, Daddy. Putol nito sa sasabihin ng ama. Napatras pa si Sebastian. Lalo na magsimulang mamulang ilong ng anak. Palagi na lang po kayong ganyan. Olivia, Umiling ang bata. Palagi niyo po tinataboy lahat ng tao na gusto lang manghimasok sa life natin. Tahimik ang buong silid. Maging si Nanay Hilda ay natigilan. anak, Nabasag ang boses ni Olivia. Una po, lahat ng naging girlfriends niyo. Olivia, tama na. Ngayon si Mami Winnie naman. Sigaw nito. Napahawak si Winnie sa dibdib niya dahil parang bawat salitang binibitiwan ng bata ay tumatama roon. Lumuhod si Sebastian sa harap ng anak. Baby, hindi ganon. Kung paalisin mo siya, Putol ni Oli sa ama. Humugot ng hangin ng bata at mas lalong hinigpitan ang hawak sa backpack. maglalayas na din po ako. Nabitiwan ni Nanay Hilda ang hawak na kutsara. Ano? Nanlaki rin ang mga mata ni Winnie. Olivia, huwag kang magsalita ng ganyan. Saad ni Winnie. Seryoso po ako. Anito habang nakapamewang. Baby, Serious po ako, Daddy. Muling putol ni Olivia sa ama. Tuluyan ang bumagsak ang luha nito. Kapag umalis si Mami Winnie, aalis din ako. at saan ka naman pupunta? Hindi nagdalawang isip ang bata at sumagot. Sa kanya, Napatakip ng bibig si Winnie. ako po ang sasama kay Mami Winnie at hahanap po kami ng ibang daddy. Hindi na alam ni Sebastian kung maiinis ba siya o matatawa. Olivia, hindi ako papayag. Daddy, maglalayas po talaga ako at hindi na papasok sa school. Pananakot ni Oli. 7 taong gulang ka lang. Alam ko po, Mataray na pakikipagtalo nito. Wala kang trabaho. magkahanap po ako. Inosenteng sagot nito. Napapikit sa Sebastian. Anong trabaho? Tagakain ng pagkain. Sagot pa nito. Napasinghap si Nanay Hilda. Habang si Winnie ay napahawak sa noo. Diyos ko, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Sumusukong sabi ni Nanay Hilda. Ngunit hindi natatawa si Olivia. Totoo ang sinasabi niya at iyon ang lalong nakakatakot. Daddy, Umiiyak na sabi nito. please, wag mo tanggalin si Mommy. Tahimik ang buong silid. Please don't take Mommy Winnie away from me. Doon tuluyang bumigay ang puso ni Sebastian. Dahil unang beses niyang makitang anak na umiiyak ng ganoon. Hindi dahil sa laruan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil natatakot itong mawala ng taong mahal nito. Unti-unti siyang napatingin kay Winnie. Tahimik lamang itong nakatayo. Namumula rin ang mga mata at napagtanto niyang hindi lang si Olivia ang maapektuhan kapag pinaalis niya si Winnie.
pati siya. Lumipas sa mga araw. Hindi na natuloy ang pagpapaalis kay Winnie. Hindi dahil nagbagong isip na Sebastian, kundi dahil may isang 7 taong gulang na bata na handang maglayas. Kaya napilitan si Sebastian na umatras. Daddy, pakiabot po ng ketchup. Ani Oli, nasa hapag sila. Tahimik na inaabot ni Sebastian ang ketchup. Ngunit sa mismong sandaling, aabutin yun ni Winnie. Biglang itinulak ni Olivia ang bote. Oops, sorry. Bungis-ngis ng bata. Sabay na napahawak sina Winnie at Sebastian sa bote. Nagdikit ang mga daliri nila. Agad silang napabitaw. Parang nakuryente. Sorry po. Inosenteng sabi ni Olivia. Napakagat naman ng labi si Nanay Hilda para hindi matawa. Pangatlong beses na yon ngayong linggo. Kinabukasan, Daddy, Mami Winnie, picture po tayo. hirit ng bata. Hindi pa man sila nakakatanggi, ay pinagitna na sila ni Olivia. Mas dikit pa po para may mailagay ako sa family tree na assignment ko. Olivia, babala ni Sebastian. Daddy, hindi po kayo kasya. Laki niyo pong po. Asar ni Oli sa ama. Nagpigil ng tawa si Winnie, kaya masamang lumingon sa kanya si Sebastian. Pagkatapos, buong lakas silang itinulak ng bata palapit sa isa't isa. Olivia! Tili ni Winnie nang muntik siyang matumba, pero mabilis siyang nasalo ni Sebastian. Dahilan kung bakit hindi sa gulat at bilis ng pangyayari, ay nagkahalikan silang dalawa. OMG! Nagkiss ang daddy at mami ko sa kasalan ng next! Sigaw ni Oli. Samantalang ang mga puso ni Winnie at Sebastian ay tila nagkaisa. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng movie night. Si Olivia ang pumili ng pelikula. Akala niya ay cartoon. Ngunit pagdating ng kalahati ng palabas, biglang puro eksena ng kasalan at puro halikan. Napakurap si Sebastian. Ayan po kayo nung nakaraan na nagkiss kayo. So sweet. Ani Oli. Napakurap din si Winnie dahil naalala niya ang halikan nila ni Sebastian. Sabay silang lumingon kay Olivia. Nakangiti ang bata. Napanood ko na po kasi ito. Kung napanood mo na pala, bakit ito yung pinili mo? Tanong ni Sebastian. Kasi romantic po. Sagot ng bata. Ako po yung tulay nyo. Napahawak si Sebastian sa noo at pasimpleng tumingin kay Winnie na halatang malayo ang iniisip. Ngunit ang pinakamatinding plano ni Olivia ay nangyari makalipas ang 1 linggo. Nasa hardin sila, nagdidilig si Winnie. Nagbabasa naman ng dokumento si Sebastian sa gazebo. Samantala, nakasilip si Olivia sa likod ng halamanan. Kasama si Nanay Hilda. Oli, sigurado ka ba rito? Pabulong na tanong ng matanda. Opo, konti na lamang ay aayain ng magpakasal ni Daddy si Mami Winnie. Ani Oli. Mukhang masama yung plano mo. Pag-aakusa ni Nanay Hilda. Makalipas ang ilang minuto, Daddy! sigaw ni Olivia. Agad na tumayo si Sebastian. Oli! Mami Winnie! Nagulat din si Winnie. Ano nangyari? Tulong! Pareho silang nataranta sa pagsigaw ni Oli. Sabay silang tumakbo papunta sa likod ng mga halaman. Ngunit sa pagmamadali, hindi nila nakita ang nakalatag na hose. Olivia, nasan ka? Anak! Ngunit natalisod si Winnie. Kasabay noon ay hinablot siya ni Sebastian para hindi bumagsak. Ngunit nawalan din ito ng balanse at sa isang iglap, pareho silang bumagsak sa damuhan. Nagulantang sila dahil si Winnie ay nakadagan kay Sebastian at ang mukha nila ay halos magdikit na. Bumilis ang tibok ng puso ni Winnie, samantalang si Sebastian ay hindi rin makagalaw. Nakatitig lang sa mga mata niya. Daddy? Bulong ni Olivia mula sa malayo. Hindi sila gumalaw. Daddy? Sabay silang napalingon. Nakapamewang si Olivia. Magkahalikan na po ba kayo o hindi? Nanlaki ang mga mata nila. Olivia, love! Sabay nilang sigaw. Napahalakhak si Nanay Hilda
at doon nila nakita ang bata. Pagkatapos ay ngumiti ng napakalaki. Bagay naman kayo. Anito. Habang namumula si Winnie at Sebastian, mas lalo lamang lumalakas ang kutob ni Olivia. Malapit na. Konting tulak na lang at magiging totoong mami na niya si Winnie. I love you both. Ani Oli at natawa. Lumipas sa mga linggo at sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Winnie sa mansyon, hindi na puro prank ang laman ng isip niya tuwing nakikita si Sebastian. Isang gabi ay naabutan niya si Sebastian sa kusina. 10:00 na. Nasa kwarto na si Olivia. Pababa sana siya para kumuha ng tubig nang makita niya itong nakaupo mag-isa sa mesa. May hawak na tasa ng kape at nakatulala lamang. Sir Sebastian, napalingon ito. Ikaw pala. Tulog na po si Oli. Tumango ito. Sabi ko, Sebastian na or paste. Alam mo namang yang si Oli. Gusto talaga magkamabutihan tayo. Baka magalit na naman kasi sir pa rin ang tawag mo sa akin. Natawa siya. Hindi ka ba matutulog pa? Baste? Sana, matutulog na. Kaya lang nagkakape pa ako. May iniisip ako. Insomnia? Tumango si Sebastian. Hindi talaga ako nakakatulog na maayos. Kaya alam kong nakikitulog sa kwarto mo anak ko, Winnie. Napabuntong hininga si Winnie. Kung iniisip niyo po na magagalit si Oli kapag hindi tayo nagkamabutihan, hindi po ba't mas maganda kung magalit na lang siya kaysa naman ipilit kang mahalin ako? Natawa si Sebastian. Masyado akong maraming iniisip. Saglit itong natahimik. Tungkol nga lahat kay Olivia. Napakurap si Winnie. Anong tungkol sa kanya? Natatakot ako, Winnie. Natigilan si Winnie. Dahil ngayon lang niya narinig ang lalaking ito na umaming natatakot. Ano bang kinakatakot mo? Napangiti na mapait si Sebastian. Simula nang mawala ang mami niya, pakiramdam ko, kailangan kong gampanan ng 2 rola. Tahimik na nakinig si Winnie. Pero may mga araw na hindi ko alam ang ginagawa ko. May mga araw na pakiramdam ko, pumapalpak ako bilang ama. Napatingin siya dito. Hindi niya nakita ang lalaking palaging nakangisi, kundi isang amang pagod at takot. Sebastian, napatingin ito sa kanya. Kung may medalya po para sa mga tatay, siguro nasa inyo na. Bahagyang natawa ito. Binobola mo ba ako, Winnie, para mahulog sa'yo? Hindi po. Ngumiti siya. Minsan nga po, naiinggit ako kay Olivia. Natigilan ito. Dahil mahal na mahal niya siya. Tahimik na napatitig si Sebastian sa kanya at parang may kung anong gumaan sa loob niya. Mula noon, unti-unti silang naging komportable sa isa't isa. Kapag nagluluto si Winnie, kusang pumapasok si Sebastian sa kusina. Kapag nagtatanim siya sa hardin, bigla na lamang itong sumusulpot na may 2 bote na tubig na dala. At kapag nag-aaway sila, hindi na yun katulad noon. Mas madalas na silang nagtatawanan kaysa nagtatalo. Daddy! Sigaw ni Olivia isang hapon. Ano? Crush mo na po si Mami Winnie? Nabilaukan si Sebastian sa iniinom na tubig. Samantalang si Winnie ay muntik nang mahulog sa upuan. Tinatanong ko lang naman po. Bumungis-ngis ang bata. Hindi. Mukha pong oo. Ani Oli. Napahalakhak si Nanay Hilda. Samantalang si Winnie ay pulang-pula na. Ngunit isang gabi, may nangyari na nagpabago sa lahat. Nagkaroon ng brownout. Malakas ang ulan kaya nahirapan si Mang Herminio na ayusin ang kanilang generator at takot na takot si Olivia sa kulog. Kaya agad silang tumakbo ni na Sebastian sa kwarto ng bata. Pagbukas sila ng pinto, nakita nilang umiiyak ito. Mami Winnie! Agad ni itong niyakap. Nanginginig ang bata. Shh, nandito lang si Mami Olivia. Kasabay noon ay isang malakas na kidlat ang sumiklab sa labas. Napayakap lalo si Olivia at pagkatapos ng ilang minuto, unti-unti itong nakatulog sa pagitan nila. Nakahiga si Winnie at Sebastian sa magkabilang gilid ng kama. Habang nasa gitna si Olivia, pareho silang nakatingin sa bata. Thank you. Napalingon si Winnie kay Sebastian. Para saan? Dahil nandito ka. Natahimik siya
At bago pa siya makasagot, nagpatuloy ito. Mas masaya kami ngayon, Winnie. Napatingin siya kay Olivia. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya, habang si Sebastian naman ay hindi inaalis ang tingin sa kanya. Winnie, Ngumiti ito, yung ngiting hindi niya madalas makita. masaya akong hindi ka umalis. Masaya akong subukan ng mahalin ka. Sa kaloob-looban ni Winnie, yun din ang gusto niyang sabihin. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong nahihirapan si Winnie sa kanyang misyon. Hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya, kundi dahil sa unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaking dapat niyang paghigantihan. Daddy! Napatingin si Sebastian kay Olivia na tumatakbo papunta sa kanya. Anong problema? Mami Winnie po! Ani Oli. Nanlaki agad ang mga mata ni Sebastian. Anong nangyari kay Winnie? Natawa si Olivia. Wala po. Tinitignan ko lang kung gaano kayo kabilis mag-alala sa mami ko. Olivia, love! Humalakhak ang bata habang tumatakbo palayo. Samantalang si Winnie ay napailing mula sa hardin. Napakasama mong bata talaga. Napansin ni Winnie ang pagtingin ni Sebastian sa kanya. Kinagabihan, nasa balkonahe si Winnie. Tahimik na nakatanaw sa ulan. Narinig niyang bumukas ang pinto. Alam ko nandito ka, Winnie. Napangiti siya. Hinahanap-hanap mo na ako, ah. Lumapit si Sebastian. May dala itong 2 tasa ng kape. Ingat, mainit. Salamat. Tahimik silang naupo. Baste, bakit hindi ka nagalit sa akin? Natawa ito. Saglit siyang pinagmasdan ni Sebastian. Nung una kasi akala ko, isa ka lang problema. Napatas ang kilay niya. Pero mali ako. Natigilan siya. Ngumiti si Sebastian. Dumating ka para ayusin ang mga bagay na hindi ko namalayang sira na pala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Winnie. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may kung ano mapanganib na nangyayari at hindi yun tungkol sa paghihiganti, kundi sa puso niya. Baste, kapag dumating ang araw na malaman mo na may tinatago ako, napakunutan noon ito. May tinatago ka ba? Natawa siya ng pilit. Lahat naman tao meron. Tumango si Sebastian. Pero kahit ano pa yon, gusto kong manggaling sa iyo, Winnie. Gusto kong magpakatotoo ka sa akin. Natigilan si Winnie. Importante ka na sa amin, Winnie. Hindi niya na malayang napahigpit ang hawak niya sa tasa. Ilang araw matapos yun, ay dumating ang bisita. 3 mamahaling sasakyan ang pumasok sa mansyon. Nagulat ang lahat ng kasambahay. Maging si Olivia ay napatalon sa tuwa. Great Grandpa! Agad na bumaba ang isang matandang lalaki. Matikas pa rin. Makapangyarihan pa rin. Ang lalaking hindi kailanman nakalimutan ni Winnie. Don Alejandro. Bulong ni Winnie. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang kasong hindi natuloy. Ang perang nagpatahimik sa lahat. Winnie? Napatingin siya kay Sebastian. Mukhang napansin nito ang pamumutla niya. Ayos ka lang? Oo. Ngunit hindi siya maayos. Buong maghapon ay hindi siya mapakali. Mas lalong lumala ng gabing yun. Nasa hapag silang lahat. Masayang nagkukwento si Olivia. Ngunit si Winnie ay halos hindi makakain. Hanggang sa biglang nagsalita si Don Alejandro. Ikaw pala si Winnie, ang tinutukoy ni Olivia na nobya ni Sebastian. Natigilan siya. Marami ako naririnig tungkol sa'yo. Napatingin siya kay Sebastian. Napangiti naman ito. Mukhang sikat ka. Mas una ka pang nagpakilala ni Olivia kay Lolo. Napilitan siyang umiti. May kamukha ka, pero baka nagkakamali lang ako. Meron kasing nagsampa ng kaso noon sa pamilya Alvarez. Isang babaeng nagtangkang saktan ako nung kampanya. May kahulugang saadan doon. Natigilan si Sebastian nang may naalala. Lolo, matagal ng issue na yun. Alam ko, pero wala pa rin hustisyang natamong matandang namatay. Ani doon. Ngunit nanginginig ng kanya mga kamay sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng hapunan, ay agad siyang nagtungo sa hardin. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang mapag-isa.
Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay may sumunod sa kanya. Bakit ka umiiyak? Boses ni Sebastian. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya. Winnie, Lumapit ito. Totoong nag-aalala at doon siya tuluyang nadurog. Dapat hindi ganito. Natigilan si Sebastian sa sinabi niya. anong hindi dapat? Tayo, baste. Nanlamig ang mukha nito. Ano? Napailing siya. Dapat hindi ako napapalapit sa inyo. Winnie, Hindi mo naiintindihan, baste. tulungan mo akong maintindihan. Puno ng pagsusumamo ang boses ito at iyon ang mas lalong nagpasakit sa kanya. Dahil kung gaano niya kagustong sabihin ng totoo, ganoon din siya katakot. Dahan-dahang hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Winnie, Napatingin siya dito. bakit parang paalam ang mga sinasabi mo? Nangilid ang luha niya. Dahil yun mismo ang kinatatakutan niya, na baka malapit na siyang mawala ng karapatang manatili at bago pa niya mapigilan ng sarili, mahina siyang umamin. Natatakot ako, baste, Anong kinakatakutan mo? na kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Napahinto siya, mas lalong bumuhos sa mga luha. Hindi mo na ako kayang tignan gaya ng pagtingin mo sa akin ngayon. Tahimik si Sebastian. Pagkatapos ay dahan-dahan itong pinunasan ng kanyang luha. Winnie, hindi ko alam kung anong tinatago mo. Napahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi siya agad sumagot. Gusto na kita. Huminto ang mundo ni Winnie. Sebastian, paano kung ako ang dahilan ng pagkamatay mo? Papatayin mo ko sa kilig. Bakit yun ang ibig mo sabihin at sa tingin ko matagal ko na itong nararamdaman? Unang araw pa lang o baka yung pangalawang araw na talagang tinignan mo ang ice cream ko. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya. Dahil yon mismo ang ayaw niyang marinig. Dahil mahal na rin niya ito at habang nasa bintana ng ikalawang palapag si Don Alejandro at pinapanood silang dalawa. I know you, Winnie Reyes. Ano na lamang ang kahantungan nito? Oras na malaman mo ang totoo. Gusto ko lang sumaya ang apo ko. Bulong nandun. Samantalang hindi nakatulog si Winnie buong gabi, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga salita ni Sebastian. Paano ako makakapaghiganti kung mahal ko ng taong dapat kong sirain? Sisirain ko bang pinangako ko sa lola ko? Umiyak si Winnie buong gabi. Kinabukasan, maagi siyang bumaba sa kusina. Tahimik pang buong mansyon. Ngunit may hawak siyang maliit na bote. Nanginginig ang mga daliri niya. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang dahilan kung bakit siya narito. Ito ang plano niyang ilang taong pinaghandaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote. Napatitig siya sa likidong laman nito. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Pasensya ka na, baste. Sobrang pasensya na. Pagkatapos nito, aalis na ako. Nanginig ang kamay niya habang ibinubuhos ang laman ng bote sa baso ng juice. Lalasunin na kita. Buhay mong kapalit ng buhay ni Lola. Kasabay noon, ang pagbukas ng pinto na narinig lahat ni Sebastian ang sinabi niya. Winnie, parang tumigil ang oras. Nanlamig ang buong katawan niya. Dahan-dahan siya lumingon at nakita niya si Sebastian. Nakatayo ito sa pintuan, nakatitig sa bote, nakatitig sa baso at nakatitig sa kanya. Baste, hindi ito gumalaw, hindi rin ito nagsalita. Ngunit unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Mula pagtataka hanggang pagkabigla, hanggang sakit. Anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ito. Napatras si Winnie. Magpapaliwanag ako. Natawa si Sebastian, ngunit puno ng pait. Talaga ba, Winnie? Ano yung hawak mo? Lason? Baste, makinig ka muna. May inilagay ka sa iinumin ko. Hindi. Sinungaling! Napasinghap siya. Dahil ngayon lang niya narinig na sumigaw si Sebastian. Dahil ngayon lang niya nakita ang mga matang yun na puno ng galit. Anong kulang, Winnie? Anong kulang na hindi ko naibigay? Papatayin mo ko? Napaluha siya. Baste,
Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa buhay namin. Tumulo ang luha ni Winnie. Sebastian, please. Mahal kita, Winnie. Natigilan siya. Nanginginig ang boses si Sebastian. Mahal na kita. Parang sinaksak ang puso niya. Mahal kita, Winnie. Napahagulgulo siya dahil hindi niya inaasahang maririnig yon sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal kita. Pero anong ginagawa mo? Sabi mo sa akin, Winnie. Bakit mo ginawa to? Napayuko siya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Winnie, kausapin mo naman ako. Kitang-kita ng mga mata kong paglagay mo sa lason. Napapikit siya na mariin. Kapag sinabi ko, mas lalo mo lang akong kamumuhian, Baste. Hindi ko kayang amining nandito ako para maghigante. Natigilan ito. Ano? At hindi ko rin kayang amining may kasalanan ng pamilya mo sa pagkamatay ng lola ko. Ikaw mismo! Nanlaki ang mga mata ni Sebastian, samantalang si Winnie ay tuluyang napayuko. Pinatay mo ang lola ko. Kung hindi mo siya tinakbuhan nung nasagasaan mo siya, hindi sana ako nawala ng pamilya. Mommy? Napalunok silang pareho nang pumasok sa kusina si Olivia. Mommy Winnie? Sinaktan mo po ba si Daddy? Narinig ko po siyang sumisigaw. Tanong ni Oli. Napahagulgul siya. Hindi, Olivia. Ngunit hindi lumapit ang bata. Sa halip ay tumakbo ito kay Sebastian at mahigpit na yumakap. Parang natatakot. Parang pinoprotektahan ng ama nito at iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang lakas ni Winnie. Kasabay noon ay dumating si Don Alejandro. Ngumiti ito ng bahagya. Sabi ko na, ikaw ang apo ni Wanda, ang namatay sa isang hit and run na kaso. Anito. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Hindi na lumaban si Winnie. Hindi na nagpaliwanag. Habang nakatingin sa kanya ang lalaking mahal niya na parang hindi niya siya kilala, naisip niyang baka tama nga. Baka ito ng katapusan. Baka ito na ang kabayaran sa lahat ng kasinungalingan niya. At habang dahan-dahan siyang umaalis sa kusina, narinig niya ang boses ni Baste. Umalis ka na, Winnie. Huminto ang mundo niya. Umalis nga si Winnie. Walang paliwanag, walang paalam. Walang dalang kahit ano maliban sa wasak niyang puso. Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Thank you. Umalis nga si Winnie. Walang paliwanag, walang paalam. Walang dalang kahit ano maliban sa wasak niyang puso. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon ng mga Alvarez, pakiramdam niya ay bawat hakbang ay palayo, hindi lamang kay Sebastian, kundi sa lalaking minahal niya. Nabigo ako, Lola. Nagmahal ako ng lalaking nasaktan ko. Lumipas ang 1 linggo. Tahimik siyang namumuhay sa maliit nilang bahay sa probinsya sa Winnie. Niyakap ang mga alaala ng kanyang lola at pilit na kinakalimutan ang isang lalaking paulit-ulit namang bumabalik sa isip niya. Isang gabi, nasa loob siya ng bahay nang bigla siyang makarinig ng gitara sa labas. Napakunot ang noon niya. Ha? Anong nangyayari? Muling tumugtog ang gitara. Kasunod ang isang pamilyar na boses. Hindi ko kayang mawala ka, Winnie. Nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang tumakbo papunta sa bintana at halos mawalan siya ng balanse nang makita ang nasa labas. Si Sebastian, may hawak na gitara. Kasama si Namang Herminio, Nanay Hilda, Aling Joan at Olivia na may hawak pang placard. Mommy Winnie, we're sorry. Napaluha agad si Winnie. Anong ginagawa nila rito? Lumabas siya ng bahay at agad siya nakita ni Olivia. Mommy! Tumakbo ang bata at mahigpit siya niyakap. Mommy Winnie! Napaiyak din si Winnie. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si Sebastian, nangayayat ito. Baste, saglit itong natahimik. Pagkatapos ay ngumiti. Yung ngiting matagal niyang hinanap. Mukhang pangit pala ang buhay kapag wala ka. Walang Winnie sa po.
Hindi kumpleto kapag wala ka, Winnie. Napaluha siya lalo. Bakit nandito ka? Hindi agad sumagot si Sebastian. Sa halip, inilabas itong isang makapal na brown envelope at iniabot sa kanya. Ano to? Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan yon at agad siyang natigilan. Police reports, hospital records, mga lumang litrato, mga affidavit, mga dokumentong 7 taon niyang hinanap. Nanlamig ang buong katawan niya. Baste, namumula mga mata ni Sebastian. Nagkamali ka. Parang tumigil ang mundo. Ano? Hindi ako yung nakapatay sa lola mo. Nakausap ko rin si Lolo. Nagsampa ka pala ng kaso ng eleksyon. Napatras siya. Parang ayaw tanggapin ang isip niyang narinig. Akala ko rin. Ako, kaya pala ang dami mong ginagawang prank sa mansyon. Nangilid ang luha ni Sebastian. Dahil yun ang pinaniwala sa akin. Natigilan si Winnie. Napayuko si Sebastian. Si Sofia. Nanigas siya. Ang dating fiancé ni Sebastian. Ang babaeng matagal nang wala sa buhay nito. Si Sophia ang nagmamaneho ng kotse ko nung gabing yun. Lasing siya. Nanlaki ang mga mata ni Winnie. Ano? Mali naman na pinagtakpan siya dahil kasagsagan ng eleksyon. Nanginginig ang boses ito. At dahil ayaw ng lolo ko ng iskandalo, Napapikit ito. tinakpan niyan lahat. Parang nawala ng hangin si Winnie. Si Sofia ang nakabangga kay Lola Wanda. Tumulo ang luha niya. Sinubukan kong alamin ang katotohanan pagkatapos mong umalis. Napahikbi si Sebastian. Dahil kahit galit ako at nagulat sa ginawa mo, Napangiti ito na mapait. mas mahal kita kaysa sa galit ko. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Winnie. At nalaman ko, biktima rin pala ako. Tahimik silang dalawa. Parehong umiiyak. Parehong nasakta ng parehong kasinungalingan. Pinaniwala mo ko. Ako yung may kasalanan. Hindi na napigilan ni Winnie ang sarili. Tumakbo siya papunta kay Sebastian at mahigpit itong niyakap. Napahigpit din agad ang yakap ito sa kanya. Parang natatakot silang mawala muli ang isa't isa. Patawarin mo ko, Winnie. Kung alam ko lang ang pinagdaanan mo. Umiiyak na sabi ni Winnie. Patawarin mo ko, Sebastian. Napahagulgol sila. Habang si Olivia naman ay umiiyak na rin sa tuwa. Yay! Sigaw ng bata. Bumalik na ulit si Mommy! Napatawa silang dalawa sa gitna ng pag-iyak at sa unang pagkakataon matapos sa maraming taon. Pakiramdam ni Winnie ay gumaan ang kanyang dibdib. Hindi dahil nakapaghiganti siya, kundi dahil nalaman niya ang katotohanan. Nais si Lolo na managot sa nangyari sa lola mo, Winnie. Handa siyang pagbayaran ng pagsasawalang bahala niya sa kaso mo nun sa akin. Humikbi si Winnie at tumango. Umuwi na tayo. Tahimik ang mansyon kapag wala ka. Makalipas ang ilang buwan, nakasuhan si Don Alejandro. Samantalang si Sebastian naman ay hindi naging alkalde dahil may mas mahalaga siyang pinili. Isang simpleng buhay. Kasama si Olivia, kasama si Winnie at isang pamilya na pinili nilang buuin. Anong ginagawa mo? Tanong ni Winnie isang gabi. Habang nakaluhod si Sebastian sa harapan niya, may hawak na singsing. Ngumiti ito. Yung parehong ngiti na minahal niya. Nung una, binayaran kita para linisin ang bahay ko. Napatawa siya. Oo, Pero hindi ko inaasang lilinisin mo rin ang puso ko. tuluyan siyang napaluha. Winnie Reyes, Kinuha ni Sebastian ang kanyang kamay. will you marry me and finally accept my ice cream? Bago pa siya makasagot, ay sumingit si Olivia. Oo, ang sagot niya! Napahalakhak silang lahat at sa gitna ng kanilang tawanan, sa wakas, natagpuan ni Winnie ang hustisya at ang pag-ibig na hindi niya kailanman hinanap. Sa dulo ng lahat, napagtanto ni Winnie na hindi lahat ng sugat ay hinihilom ng paghihiganti. Minsan, ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa pagpapatawad, katotohanan at pagmamahal, at ang lasong nakalaan sana para sa apo ng mayor ay napalitan ng isang singsing na panghabang buhay niyang isusuot. Yes, pakakasalin kita.
para makatikim na ako ng ice cream. Anya, singsing na sumisimbolo, hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng pangalawang pagkakataon. Habang nakatingin si Winnie sa singsing sa kanyang daliri, napangiti siya at napatingin kina Sebastian at Olivia na kapwa na kayakap sa kanya. Sa wakas, natupad din ang pangarap ng kanyang lola na makita siyang masaya at kung nasan man si Lola Wanda, alam niyang nakangiti ito ngayon. Dahil ang batang minsang naiwan na mag-isa sa mundo ay hindi na nag-iisa. May tahanan na siya, may pamilya na siya. Siya si Winnie at natagpuan na niya ang kanyang Pooh. May kasama pang Love, si Olivia at ang magiging anak pa nila. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Sebastian at Winnie at shoutout po sa inyo. Elizabeth Abanza, Virginia Pascua, Carmelita Caringal, GB Leparto,